ang tamang paraan ng pagluluto ng isda na may balat. Okay guys, dito naman tayo sa tips kung paano magluto ang tamang paraan ng pagluluto ng isda na may balat para healthy at mas lalong magbibigay ng sustansya sa ating katawan, sa ating pagpatingkad ng ating skin. So guys, excited na kayo, makinig na kayo ng mabuti dahil napakasimple lang. So, kung akong pagpipiliin talaga, hindi ko na kailangan ng bumili pa doon ng ano. Dito na lang ako sa isda, no? Makakaulam ka pa, double purpose. Makakaulam ka pa, makakakain ka pa ng pampabata, makakakain ka pa ng collagen na kung saan pinapabata o pinapatingkad ang ating skin, no? So, dito na lang tayo. Isa lang ang gastos, tipid na. O, di ba? Okay, dito na. Ang tamang paraan ng pagluluto ng isda na may balat. So, bago yan, patalastas muna tayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe at paki-comment, pa-share na rin sa video ito kung nagustuhan nyo. Ano? So, okay lang kung hindi nyo i-share, pero sure ako, meron kayong matutunan, meron kayong makukuhang magandang aral sa video ito o sa channel na ito. So, let's go! Huwag na tayo patumpik-tumpik, diretsa na, kasi malalim ng gabi, sayang oras. Hindi masasayang inyong panonood dito dahil meron kayong makukuhang aral, magandang aral at magandang tips. So, narito. Ang tamang paraan ng pagluluto ng isda na may balat para sa collagen rich broth, no? Una, nilaga, sinigang, at steamed fish. Doon, ang paraan ito ng pagluluto tulad ng bangus, tilapia, lapu-lapu. No? Pwede siya nilaga, sinigang, at steamed fish. Para sa texture at lasa, inihaw, air-fried, lightly pan-fried. No? Doon sa mga textures and lasa. Para sa budget-friendly option. Ito naman ay para sa budget-friendly option. Sardinas na kinakain kasama ang balat at buto. Ayun, favorite ko yan guys. Napakasarap niyan. Kaso, simulan ako'y nagkaroon ng uric at high blood, iniiwasan ko na to. Pero nung hindi pa ako nagkasakit ng ganyan, promise, favorite ko talaga, napakasarap. Yung may chili na mga na medyo maasim. Ay, nako. Ayan. Ang gawin na lang, isama ang balat sa pagluluto sa halip na agad itong tanggalin. Okay. Habang niluluto nyo, isama nyo lang yung isda, huwag nyo tanggalin para pagluto na, kainin nyo na. Fish skin kumpara sa commercial collagen supplement. O, diba? Dito lang pala sa balat ng isda, nyo makikita ang pampabata at pampatingkad at pampaganda ng ating skin, no? Hindi na kailangan ang commercial collagen tulad ng mga nabibili nyo dun sa, alam nyo na. So, wag na tayong mag-comment, no? Ang fish skin ay natural na pinagmulan ng collagen, protein, omega-3 fatty acids, at iba't ibang micronutrients. Hala, ang daming vitamins ng balat ng isda. Ayan. Excited na ba kayo? Oh, sure ako, kung mapanood niyang video ito, mabinta na ang merkado. Mabilis mabinta ang isdang bangus at tilapia kapag mapanood niyo ang video ito. Diba? So, anyways, nasa inyo na yan kung commercial supplement ang inyo itong isda. Para sa akin, ito na lang. Kasi double purpose na. Meron ng vitamina at makakaulam ka pa. O, diba? Isa lang yung gastos, tipid pa. So, yun. Samantala, ang commercial collagen supplement ay kadalasang collagen lang ang pangunahing laman. Yes, totoo yan. Pag sinabing collagen, kapag bumili kayo sa pharmacy na kung merong collagen, isang ano lang yan, isang klaseng ano lang yan, halimbawa, protein. Pag sinabing protein lang talaga, wala nang iba.
Hindi katulad ng isda na meron ng collagen, meron pang protein, meron pang omega-3 fatty acids, at iba't ibang nutrients. O diba? Doon na lang ako sa bioavailable. Ayan. Ang gawin ka lang, kung regular ka naman kumakain ng isda, maaari mong makuhang ilan sa mga nutrients na ito mula sa mismo sa pagkain. O, di ba? Kung regular ka naman talaga, madaling nakukuha mo na doon ang protein, collagen, iba't ibang nutrients, ano? Ayan, gawin, yun na yun. Fish is, pasensya na kayo sa pagbigkas, ano? Fish skin routine. Bumili ng isda may balat kung maaari. Lutuin kasamang balat, isama ang balat kapag kakain, ano? Di ba? Bumili ng isda may balat kung maaari. Lutuin kasamang balat, isama ang balat kapag kakain. No, pasensya na kayo po ulit-ulit kasi nadidistract ako sa mga nag-message. Huwag itapon ang sabaw. Ang sinigang o nilagang isda. Kumain ng isda 2 to 3 beses kada linggo bilang bahagi ng balanced diet. Ay, so kailangan pala 2 to 3 times a week para ma-balance diet yung pagkain natin ng collagen. So, yun. So, yun yung fish skin routine. So, ang pinakamahalagang benepisyo ng pagkain ng isda ay nanggagaling pa rin sa kabuuang nutritional profile nito. Mataas sa protina, may healthy fat, at maraming micronutrients na mahalaga sa kalusugan. So, yun. So, yun yung tips ng yun yung tips ng tamang paraan ng pagluluto ng isda na may balat. So, yun guys. Hanggang doon na lang. Sana may natutunan kayo sa video ito at may nakuha kayong aral, no? So, napakaganda. Simple lang, ano? Simple lang, pero akala natin ano lang yun sila. Marine collagen, pero napaka-healthy pala. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood at salamat sa inyong pag-subscribe, no? Bago yan, subscribe muna. Pasensya na po ulit-ulit. Ano? Hindi masasayang ang inyong pag-subscribe dito at hindi masasayang ang inyong oras sa panonood dito. Kasi, informative. Informative ang inyong makukuha at mapapanood dito, no? So, yun. Hindi ito basta-basta lang na post, kundi sinasaliksik, malalim ang pagsaliksik nito para meron kayong may makuha, para kung paano mapangalagaan ating kalusugan. So, yan lang guys. Bye-bye. Thank you for watching.